Another day, another wonder. Hello guys, ito na nga pala yung second day namin dito sa Cagbalete Island. Sa mga gustong malaman yung naging first day namin dito ay nagbigay nga pala ako ng ilang tips about sa parking, foods, travel at nagastos namin itong araw. Kaya naman makikita nyo nga pala yun doon sa aming day 1 in Cagbalete Island. So bali magbibigay nga pala ako ng honest review dito sa aming resort na napuntahan. Ang mga sasabihin ko nga pala dito ay base lamang sa aming na-experience at na-encounter dito sa isla ng Cagbalete na walang paninira at balak siraan. First day of morning pa lang agad na nga ako gumising dahil gusto ko sana agad masilayan ang sunrise dito sa isla. Napakakalmado ng alon at tahimik talaga ang dagat kaya naman kung relaxing ang hanap mo ay pwede ka na dito. Dito nga pala ako sa may bukana ng resort tumatambay simula kahapon dahil wala ka nga palang aasahang signal doon sa loob ng resort. Meron naman sana silang wifi kaso hindi ganun kalakas kaya mas pipiliin mo na lang tumambay dito sa labas para makapag-data. Nang magising na nga isa sa mga kasama ko ay napili na nga agad namin kumain at yan na nga muna ang unang order namin at halaga nga pala niyan ay 175 na. Tapos meron nga pala sila ditong tindahan ng snack at merienda like burger and shake. As expected, medyo mataas na din talaga yung price. Kaya naman mga guys, una pa lang dun sa Mauban Port ay nagbigay na ako ng tips na dun pa lang ay mamili na kayo kasi talagang mas makakatipid kayo. So, ang isa nga pala sa mga naging gastos namin dito ay yung mga arkilahing gamit kasi bawal nga palang manghiram. Tulad ng kawali, kaldero at sandok, yung tatlo pa lang na yan ay 200 pesos na kaya kung may aarkilahin pa kayong iba ay another dagdag na naman. Second is yung naging issue nga pala namin dun sa wifi, Diyos mio, nagpapalit ka lang naman para ihulog sana pero yung 100 ang binalik na lang sa amin ay 90 pesos. Like what? Literal na may kaltas kapag nagpapalit kahit sa wifi naman nila ihuhulog kahit hindi naman ganun kalakas. Third is yung mismong dagat, hindi naman pala ganun kaganda, ginawa lang white sand pero hindi naman ganun ka worth it. Yung dagat kasi bukod sa apakalayo mo na dun sa resort sa sobrang babaw ay ang dami pang salibay na halamang dagat na hindi ka talaga makakapag-relax. Kitang kita naman sa drone kung gaano kalawak at gaano kadami yung halamang dagat. Kailangan mo pa nga palang humanap ng place na walang halaman para mag-stay kung gusto mo magbabad. Pero kung ako ang tatanungin, there's nothing special naman about dito sa resort kasi hindi talaga namin na-enjoy yung dagat. Yes, okay naman yung view pero yung dagat kasi talaga yung pinunta namin tapos ganun lang pala. Nakaka-excite at nakaka-amaze din naman nung kami ay papunta pa lang dito pero kapag naandun na kayo na guys yung humusga. Kaya imbes na mag-e-extend sana kami hanggang 3 PM ay tinapos na nga pala namin yung cut-off namin ng 2 PM ng araw na yan kasi feeling namin is boring talaga. Isa pa sa mga di ko aakalain nung kami ay pauwi na ay nagkaroon pa kami ng aberya. Ito na nga yung nag-post ako about sa na-encounter namin sa bangka na muntik pa nga kaming hindi makauwi at ma-stranded dito sa isla. So para sa final honest review ko nga pala dito, para lang naman ito sa akin guys ha, kasi kanya-kanya naman tayo ng taste at iba't iba ng encounter. So bibigyan ko nga pala muna sila ng 6 out of 10. Bali yun lang muna sa ngayon mga guys. For more travel tips and advice, forever wonders. See you around!